Open na guys ang Rural Community Immigration Pilot o ang RCIP. Ito ang isa sa bagong immigration program ng Canada. Ito ang pumalit dun sa RNIP, ang Rural and Northern Immigration Pilot. Noon kasi limited lang sa Ontario, Saskatchewan, Manitoba, Alberta, and British Columbia, yung 5 provinces. But now, this is all over Canada. Dumagdag na po ang Nova Scotia, and I think there will be more communities na sasali. Sa ating video today, pag-uusapan natin who can apply at ano pa yung ibang mga proseso para sa programang ito. Ito po ay isang permanent residency program. Kaya kung interesado kayo guys, stay tuned! Hello and welcome back. Si Ate Menchi po muli ito, and today another topic about Canada. Kung gusto niyo po ang ganitong mga paksa, please consider subscribing sa ating channel Menchi's Philcan Life, at salamat po sa mga subscribers na. Pwede rin kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchi's Philcan Life. You can also join and be a member of this channel. Salamat sa ating mga channel members. Thank you kay Nanette Lapira, kay Maria Amaya, Nani, Josefina Ferruelo, kay Jency, Jennifer Palanas, Driving Mom Advisor, kay Neri Castro, Jesselyn Ochoa, Johnson Pangilinan, kay Corazon Binene, G-View, Joy, Gabriel, Channel X, Marjorie Ramos, Marjo Jumento, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong support sa ating channel. Ngayon, let's go straight sa ating topic, ang RCIP, ang Rural Community Immigration Program. But just the word na rural, ito po ay sa malayo sa mga cities. Ano guys? So, ang RCIP ay para sa mga skilled workers na gustong magtrabaho sa rural areas ng Canada at gustong manirahan, maaaring pansamantala or permanently. Ayun. So, this could be your stepping stone to settle in Canada, or you might enjoy life in the rural community. Sa ngayon, meron ng 14 communities ang nakalista po as participating sa programang ito. Pero, nung una sinabi nila na 18, no? So, baka hindi pa sure yung 4, but 14 na po ang nag-sign up. Sa mga 14 communities na ito, ay magkakaroon ng mga employers na magtatala ng kanilang mga jobs na available at doon kayo mag-a-apply. So, ang programang ito po ay for those who want, no, to live in the rural community. At naalala ko guys, noong i-feature ko ang programang ito a few months ago bilang introduction, ay meron tayong mga viewers na nag-comment. Mga Pilipino rin po na nag-comment. At ito yung realidad guys. So this will serve as a reminder na kakaiba po ang buhay sa rural communities ng Canada as compared to the big cities, no? So ito, panoorin nyo guys, tinan nyo ang mga comments ng ating ilang kapwa Pilipinong nandoon. Sinasabi po nila na ang buhay sa rural community ay medyo mahirap din. There is less job availabilities in the rural areas. Mahirap ang transportasyon, mahirap mag-abang ng bahas, something like that. At malayo sa mga ospital at iba pa, which is true. Ayan. Kaya yan po ang reminder natin. Maigi na yung bago kayo mag-apply ay alam na ninyo. Kaya it's all up to you kung kayo magiging interesado sa programang ito. May nag-comment din sa akin na ayan, nag-iinganyo kayo. Hindi po nag-iinganyo. Ang ganito mga videos po ay paraan lang to tell you kung anong meron na mga programs available in Canada. It's all up to you kung kayo ay mag-a-apply. Simple lang ang magiging takbo ng ating video ngayon. Sundan lang po natin ang website mismo ng IRCC. Nakasulat po diyan. Who can apply? Mga skilled workers na magkakaroon ng job offer sa isang designated employer doon sa community. Ibig sabihin, maghahanap muna kayo ng trabaho para magka-job offer kayo. At least 1 year of related work experience in the last 3 years, no? So, in the last 3 years, at least meron kayong 1 taon na related na trabaho doon sa ina-applyan ninyo. Your work experience must be at least a skill level related to the tier na hinihingi ng trabaho. Kung ano yung nasa NOC, sa inyong NOC code, dapat yun din po ang inyong naging experience at
magiging trabaho dito sa rural community na ito. Depende sa trabaho guys na inyong ina-applyan. Kung yan man ay Tier 0, Tier 1, Tier 2, Tier 3 hanggang Tier 5. Depende kung ano yung trabaho ang available sa community na inyong ina-applyan. Ito po ay isang PR program guys, kaya kailangan meron kayong English test. Ano ang iyong skill level dapat? Let's see. Any of the following CELPIP, IELTS, or Pearson Test of English ang inyong kukunin. At ito po ang dapat. Depende sa inyong tier ang CLB na required. Halimbawa, kung Tier 0 to 1, CLB 6 dapat ang inyong English test. Tier 2 and 3, CLB 5. Tier 4 and 5 naman ay CLB 4. Pababa ng pababa hanggang sa mababang tier. Okay? Education. Kung hindi kayo nag-aral guys sa loob ng Canada, that means ipapa-assess ninyo ang inyong education para makita kung anong equivalency dito sa Canadian education naman. Ano po? So, magpapa-assess kayo. Diyan po sa screen ninyong makikita. So, sa education requirement, kung ano po ang hinihingi ng isang trabaho, yun dapat ang inyong masatisfy. To apply for permanent residence through this pilot, you need to prove you can support yourself and your family after you get to Canada. Sapagkat PR ito, pwedeng kasama na ninyo ang inyong pamilya sa pagpunta dito. So, pwede kayo magpakita ng inyong bank account, bank drafts, checks, or money orders. Magkano ang kinakailangan? Andito po sa screen, ipapakita ko sa inyo. And guys, I will put this link sa ating description box para doon nyo po mas mabasa ng mas thorough ang inyong pagbabasa sa sinasabi ng programa. Doon sa parte ng Get a Job Offer, ang gagawin ninyo guys ay pupunta kayo sa alinman sa 14 na mga communities na participating at maglalagay sila doon ng iba't ibang mga employers at kung ano ang hinahanap ng mga employers, no? Kung anong trabaho or workers ang hinahanap ng mga companies na yan. Ang pinakabago guys dito ay ang Pictou County sa Nova Scotia. At may napadagdag din. Actually, itong mga iba po ay kasama doon sa RNIP, yung nagsaradong programa. At ang mga ito ay regular na mga participating communities. So, ang bago ay ang Nova Scotia. And then, one more in British Columbia. Yun. And yeah, kung sinasabi nilang 18, then there'll be more na papasok po dito as the days go by. Ngayon, ang gagawin nyo guys ay pupunta kayo sa mga communities na ito sa link nila or sa kanilang website para makita nyo ang mga jobs. Pero sa ngayon, dahil ka-open lang nito, kabubukas lang po nito a few days ago, at sinerge kong lahat sila, wala pa po sila mga website na nakalagay dyan. Kaya maghintay-hintay kayo, mag-abang kung sino-sino ang maagap na mag-open ng kanilang mga website para kayo ay makakita ng mga trabaho. So guys, get a job offer, mag-a-apply kayo at pag kayo natanggap, then isasubmit ninyo sa community. There will be a link para sa community. Sasubmit ninyo po doon sa community ang inyong application. And kung kayo ay mapipili nila after the review, ay bibigyan nila kayo ng recommendation. So, get a community recommendation. Once you have a valid job offer from a designated employer, they will send your community recommendation application directly sa community para i-review. And then, the community will review and check your application, your job offer, at saka kung na-meet nyo ang lahat ng mga requirements ng pilot. If they decide to recommend you, you can apply for the permanent residency program ng Federal Government of Canada. Ganun lang kabilis. Ganun lang ka-easy para yung sistema. But it will take time para sa inyo para gawin ang prosesong ito. So, job offer, application, and then if you're lucky, you will get the recommendation if you meet all the requirements. And if you will be given the recommendation, apply ka na sa PR program ng Canada. And then you will land here with your family as permanent resident. Yun guys, mayroon pong babayaran. So, ang fees ay from $1,525 for yourself plus your dependents, your husband, your spouse, or your children. So, ito po ay permanent residency program, kaya kasama sa ibabayad ninyo yung rights of permanent residency plus the application fee plus your dependents. At para naman sa pag-apply sa permanent residency, they will give you a package na magpapaliwanag kung paano ang pag-apply sa PR program. Okay guys, yun. So,
For those who are interested, nasa description box guys ang link na ito upang inyong pag-aralan at abangan ninyo na mag-open na ang mga communities at maglagay ng kanilang mga jobs na available para kayo ay makapag-apply residency. Kung nagustuhan niyo po ang ating topic ngayon, please subscribe to my channel. Thank you very much for watching. You can follow me sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life. You can join and be a member of this channel. Salamat sa ating mga channel members. Thank you kay Nanette Lapira, kay Maria Amaya, Nani, Josefina Ferruelo, kay Jency, Jennifer Palanas, Driving Mom Advisor, kay Neri Castro, Jesselyn Ochoa, Johnson Pangilinan, kay Corazon Binene, G-View, Joy, Gabriel, Channel X, Marjorie Ramos, Marjo Jumento, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong support sa ating channel. Yan na muna guys. Thank you for watching. Si Ate Menchie ito. Maraming salamat. And I'll see you again sa ating next video. Bye-bye!